Okay, well, thank you very much. Once again, this is Nico, and you are on now with Nico, the Real Talk, or Nick Talk, the Real Talk with Nico. And of course, today is Sunday, and it's March 16. How are you, all Filipinos, overseas Filipino workers in Malaysia, in Sabah, specifically here po in o dyan po sa Kota Kinabalu City, the only city in Sabah is Malaysia. And of course, I would like to invite each and every one of you, and this time we will continue, or I will continue to give you the updates regarding the political scenarios in the Philippines, especially that now the Philippines is on the way to the midterm election that is scheduled on May 12 po. Okay, straight to the point na tayo po. Busy-busy ang mga Pilipino, and karamihan ng mga Pilipino dito po ngayon, dyan sa Pilipinas, dito sa Malaysia, and sa iba-ibang parte sa mundo po. Medyo malungkot ang mga Filipinos, especially those who are supporting the team or supporting the former president of the Philippines, and I'm referring to no other than former President Rodrigo Roa Duterte, who has been or is now under the custody of this International Criminal Court or ICC po dyan sa Netherlands. And ano ang mga latest developments? Nandito po, I will share with you some of the footages. And yes, yesterday I was made to understand, and it has been announced, and all the footages what happened in the Philippines were reported by the mainstream media as well as the social media, not only in the Philippines but also bloggers from the different areas in this world or different countries po. And yes, medyo malungkot po ang sitwasyon dyan sa Pilipinas, and everybody is hoping that former President Rodrigo Roa Duterte will, sabi natin, will continue to be in good health and safe po as he continue to await for the September 23rd pre-trial of the ICC po. Scheduled na po sa September 23rd, and roughly around 6 months pa po. What will happen to Rodrigo Roa Duterte while under the custody of ICC for 6 months pa po, because the scheduled pre-trial will start only on September 23. Although the other day we have seen already, or yesterday we have seen already that he was already, or he attended the first appearance session of ICC po dyan sa Netherlands or dyan po sa ICC. And yesterday, of course, nakita natin a lot of Filipinos early in the morning until in the evening. In the evening, we saw a lot of Filipinos, not only in Manila but also in other parts, 17 areas in the Philippines wherein they organized, the supporters of Duterte organized a prayer rally po, and was attended by thousands of Filipinos, and it was online. Online, and we have seen how disappointed, frustrated, and of course angry the Filipinos, especially in the middle class and the poor ones. They're not happy of what happened to Rodrigo Roa Duterte, because he was arrested. He was arrested last March 11 and brought to Netherlands to be under the custody of the ICC or International Criminal Court po. And talking about the rally or prayer rally yesterday, nandito po, I will be sharing with you some of the activities or scenarios or footages regarding the, sabihin natin, ang rally held yesterday. But to before I can or I will give you this footage po, nandito po ang statement ni, or the wife, the wife of President Rodrigo Roa Duterte, and I'm referring to no other than the common law wife of Duterte, that is Madam Hanilet Duterte po. And nandito po, I will share with you this, and let's listen po. It's a little bit emotional, or not a little bit, it is emotional. It was
emotional when she delivered her statement po, no? Ang sentimiento niya pa, ang feelings niya po regarding ang arrest ng husband niya, si President Rodrigo Roa Duterte. Okay, let's listen to this. I'll give you a full screen po so that you will be able to hear properly and feel how emotional was Madam Anilet po regarding the arrest of her husband, si PRRD. Nandito po, let's listen to this. This was reported yesterday po dyan sa mainstream media in the Philippines. And I'll give you a full screen po. Okay, hold on, ha? Alright, let's listen to this. Of course, it is emotional and kayo na bahala po, or maghusga. I'm sorry. Okay? Message ko sa Pilipino, kabalo mo ko alam ko ba how he took his own seriously. Ihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. I-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. I-make sure niya na before landing ang bagyo, naana siya dito, maguna na siya dito. Katong sa Marawi, i-make sure niya mabala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot jud siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mong kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di naman gani gusto na siya mo trabaho. Di na gusto mo dagan mo pagpolitika. Ang tao lang si pamubos niya. Kinakatilang mo sa kind of leadership na iyang ihatag. You may find his mouth very foul. Usulti siya o kuan. Igo naman siya mag-isog. I remember that time na gingan ako ayuhan ng Pasig River. Gingan ako na siya. Dali naman na pag-isog-isog lang man ka. Maura man na iya ka. Ang isog-isog niya na resulta. Ngayon tayo nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Wala ngawat. Nagpakumbaba siya, miski presidente na siya. Makita niya mo siya ang tao. Naluhi ko kay pagkaon na lang ng tani ang gusto. Bili na siya materialistic, he doesn't care. Kung nakasay ko ang tao, wala, he doesn't care kung sa iya ang isuot. Daan. Ako kapalo ko sa akong pagtabang. Kayo lang na nakalukuhin ako. Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay ang gusto. Deprive pa yun ninyo. Simple lang ay ang gusto, na. I-deprive ka, miski ipatay na utangin mo siya. Dito. Kidnap ninyo. Pag 80 years old na gunan siya. Kabalo mo pa kay Angel. Wala tanan. Wala gani medisina. Kagikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa Nina. Grabe ang gusto. Grabe. Wala mo na siya ni-trigger o pusil. Maski isa. Wala mo na siya gi-usil. Wala mo na siya gidunggam. Accusations ng hain ka buko. Asa man ang hain. Wala mo gani na yung makindi siguro ng nain na gina-accuse siya. Ako gani, grabe gani. Kulong na lagi bulhot na nila din sa Pilipinas na iyang natawhan. Yung anak pag ginabukat diri sa mga di ko katulog, dili ko kapuyo sa sariling balay. Walo ka ba? First night na ako gikan sa katong pag-abot na mo kuhan.
Tabang, Pilipino, tabang. Is zero always bound? Zero ground. Definitely, Madam Hanilet, we are going to continue to pray for the safety and health of former President Digong, or PRRD, who is now at the custody of the ICC, or International Criminal Court po. No? Don't worry. We are behind all the Filipinos, majority of the Filipinos, especially the supporters by the millions po. We are behind the Dutertes. No? We love him, and we know and saw and realize that Rodrigo Roa Duterte, the president of the Philippines from 2020 or 2016 hanggang the election for presidential election again 2022, he did his best as a leader who loves the Filipinos, who loves the country. And the time has come for us to show our gratitude to PRRD. Ganun yan po. Ganun yan po. Yun ang sentimento natin ngayon, ang feelings sa majority of the Filipinos po. And yes, we don't believe that the Marcos administration has nothing to do with the enforcement or execution of the warrant of arrest of PRRD last March 11 po. Although the President Marcos in his official statement said that he is just doing, or the government is just, or they are just doing their part in assisting, giving assistance to the Interpol, which requested for the assistance from the Philippine government to execute the arrest of Rodrigo Roa Duterte last March 11. That's baloney. That's baloney for me. It's baloney po. Of course, even the aircraft used to bring out Digong or Duterte, bring to Netherlands and be under the custody of the ICC. Now, this has been paid by the Philippine government po. It should have been paid, I don't know, for me, correct me if I'm wrong, but for me, if ICC really wants to play the role as independent court po, international court po, they should be using their money po, no? To transport whoever they are or they want to conduct a probe or investigation po for violations po of human rights, no? Or murder in against humanity. So that's it. It is very clear now that the government of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. was the one who allegedly paid the cost of the transportation cost of Digong in bringing him to Netherlands last March 11. So that is what is happening now po, and grieving ang mga Filipinos, especially the supporters of PRRD. Now, let's listen during the prayer rally yesterday, which was attended by thousands, if not millions of Filipinos, no? And it was live online in 17 places in the Philippines, especially dyan po sa Mindanao, sa Visayas, and even Luzon, or dyan po sa Manila. Now, let's listen to this speech. Also very sentimental, emotional, the speech of Senator Bongo. And everybody knows who is Senator Bongo, because Senator Bongo has been a very close aide and friend of former President Rodrigo Roa Duterte since the late 90s. Since the late 90s. And I would like to share with you po the speech of Bongo. Let's listen to this po. You all done? Let's listen to his speech. Okay? Alright. Let's listen to the speech of Bongo. And dito po. Very emotional also. Madaling araw si
Let's listen to this. Madaling araw si Attorney Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Manilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawang dahilan, maring nag-a-adjust sa oras at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, ni hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya, binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Ang gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya. Ako ang... Alam, minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Big Bong kahapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon na pinansin kayo ni Tatay Digong, 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong, yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Ha? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Ma'am Manilet yun, alam ni Ies yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tataka si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi lang niya kayang tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Nangungulila lahat. Alam niyo, hindi. Pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin. Kasama ko yung 3 doktor niya. Then schedule ko siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Pagamat, since 2022, di na kami alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho. Nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya, yung may check with the doctors, i-check niya sa hospital. Kasamahan ko siya doon, dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Schedule siya March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? February
Tatay Digong, hindi alam nila malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Mejaldea saan siya dinala. Alam ko nangungulila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, ninong Bong. Hindi ko mapigil ang umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Dahil wala na akong tatay. Sa murang edad na. Pero matapang si Kitty ha. Sobrang be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, manginahon po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digong. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. 6 na taon kayong minahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, huwag nyo na mangayaan. Kasabi ko nga, makakatulog pa ba kayo sa gabi? Makikita niyo si Tatay Digong ngayon doon. Sipin niyo, Septembre. 6 na buwan. 6 na buwan. Kakayanin kayo ni Tatay Digong yun. 6 na buwan. Ang pag-aantay niya. Eh kung tayo nga, maalala ko nung presidente siya, marami kaming pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, ako mismo. Sa Bahrain, meron isa dyan, nasintensyahan po ng death sentence. Ginawa namin ni Tatay Digong ng paraan, sumulat sa King, sa Saudi. Hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money. Bakit tayo pumayag? Bakit sila pumayag na ang taong nagmahal sa atin? Minahal tayo, pinaglingkuran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman niyang tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod para sa bayan? Tulungan tayo na naibalik si Tatay Digong dito. Alam ko nangungulila kayo. Alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog. Alam niyo, marami ako narinig. Yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika, marami nagte-text sa akin, hindi nila matanggap na bakit hinayaan payagan na magkagano. Sa lahat, Basilan, Lolo, Zamboanga, sa Mindanao, salamat sa inyong suporta. Mga OFW, alam ko, wala kayong tulog. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Mga taga-Bisayas, alam ko mahal na mahal yung mga Bisaya. Salamat. Kahit dito sa Luzon, alam ko nangungulila tayo. Dasal po tayo. Please lang, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo.
Pag sana huwag siyang pabayaan ng Panginoon. Ako po'y natatakot. Ito, alam niyo ako nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Linggo-linggo yan. Ang dami nito, Lyrica, Crestor, Pletal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 na gamot. Sinong mag-aabot sa kanya? Meron siyang, totoo yung, meron siyang oxygen concentrator. Dahil dun sa Buerger's disease niya na 80 years old, kukulong niyo pa. Sa banyaga pa. Okay, yan po, narinig natin po ang storya ni Senator Bongo po tungkol kay PRRD po or kay Digong. Narinig din natin po kung ang storya ni Madam Hanilet, ang asawa ni Digong po. Does he deserve this kind of scenario po? This kind of experience? After all what he has done for us, for the Filipinos, for the country, when he was the chief executive of the Philippines, or when he was the president of the Republic of the Philippines po. And ngayon, ganito po, he is receiving treatment po. Worst thing naman po is that ibang korte pa po, foreign korte pa po, now he is facing po. Hindi ang korte natin po. Konsensya naman kayo, ha? Marcos administration, no? Si Bongbong Marcos Jr., please naman po. He helped you. He gave you a chance to redeem ang Marcos name. He gave you what you were looking forward and show respect to your father. The late Ferdinand Marcos Sr. po, when he allowed to bury your father dito po o dyan po sa Manila. And then this is it. This is how you are paying him now. Malungkot ako din po. I am very sad po listening and seeing this kind of treatment that Digong is now being treated by other people po, foreigners po, no? And also ang mga fellow countrymen ko po dyan sa Pilipinas. When we were in trouble, when he was the president of the Philippines po, ilang beses na po, even ang mga mayaman po dyan sa Pilipinas, do you still remember ang storya ng Philippine Airlines wherein ang dami ang utang nila po, accumulated ang utang nila po? What did Duterte did? He gave an ultimatum and asked them, if you're not going to pay, I'm going to close ang Terminal 1. Remember ang problema natin po ng tubig po. They wanted to increase the bill, ang prices po, ang fees ng water bills natin, and claiming that may shortage ang Pilipinas sa tubig po. What did he do? What did he do? What? You know, he gave a very strong message to these people po, to the parties concerned. And the following day po, may tubig na po. During the COVID pandemic po, maskin delikado ng buhay niya po, he still more than willing to come out and do meetings with the cabinet ministers and go for himself and see ang sitwasyon talaga po, and extended the necessary financial and food assistance po to those affected by COVID. Nandyan siya po. During mga heroes, mga soldiers natin namatay sa encuentro po or in line of duty po, he is the kind of president who will take time, look for time to go and pay last respect to the soldiers
dead soldiers po, ang mga dead heroes natin po. And then this is the kind of treatment that he's receiving now. Kawawa po, 27 medicines po he's taking. Let's all be united and let us pray for his health and safety po. Health and safety po. Let's continue po. Let's continue to show to the world and to show to our government that something is very wrong ngayon po dyan sa Pilipinas. And if they are not going to do something here po, then kawawa ang Pilipinas po. The thing that we can do now is show to the world, show to the administration of Marcos that we are united and we continue to voice out whatever feelings meron tayo po. And come May 12 po, during the midterm election, huwag natin kalimutan po, this is our time, May 12, to show to them that we are not happy with them. Straight vote po sa mga kandidato ni PDP Laban, spearheaded by Digong. Diyan na po, nagingi si Digong po, be united para sa anak niya po at saka para sa mga Pilipino at saka sa Pilipinas. Alright, let's continue with our sharing of footages po, and at this time around, I will share you another footage po, another footage, and hold on, anong klaseng footage ba ito? Parang hindi yata na okay, itong footage, sandali po, malungkot po what is happening ngayon sa Pilipinas. Malungkot na malungkot po. And saan ito, you hold on. Let's listen to this po. Hindi abogado ang magpapanalo rito. Sa rally ito po. Taong bayan kayo ang magpapanalo. Si Attorney Vic Rodriguez during the prayer rally po yesterday. Hindi abogado ang magpapanalo rito. Taong bayan kayo ang magpapanalo rito. Hindi po ito kampanya. Ito po ay pagdarasal. Ang pinakamaiksi po na kataga sa Biblia ay John 11:35. Jesus wept. Umiyak siya. Yun lang po. John 11:35 is the short. Okay, ano yun po, portion ng sabihin natin ng rally dyan po. Nandito si Bato de la Rosa po, he mentioned, he talk about kay Digong, no? Kay Digong. Nag-uusap kami. Hold on, you hold on. 2022 election natin sa ating Pangulo ngayon. Hold on. Kanilang rally kasi mayroong ibang commitment. Ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami na sa States. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami sa Bukidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi ba siya presidente noon? Hindi ba presidente? Pangalawang beses, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo, Mr. President? Papagbabago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Ranggahin mo ako. Para I know what to do. Please, ranggahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to?
Yan po, ang boses ni Senator De La Rosa po. Diyan po yun sa rally, no? Sa rally. And dami pa po. Si Atty. Vic Rodriguez already also spoke during the rally po. And marami pa mga kandidato, no? Mga kandidato. But anyway, I will share you this, ano ito? Itong footage. Let's see muna, ha? Itong footage. Let's see. Aha. Sandali, ha? Ito na ba yun? Hold on. Panahon upang bumatak ang ating mga luha. Ngayon ay panahon upang tayo ay magsama-sama at higit maging matatag. Si Atty. Vic Rodriguez po ito, sa Ngayon ay rally. panahon upang tayo ay magsama-sama at huwag magpapasinda. Alam ko ang nasa kalooban at isipan ninyo. Mahirap talaga maunawaan bakit isinuko o inihandog ng sarili niyang gobyerno sa naglalaway na banyaga ang dati niyang Pangulo. Wala na ba tayong batas na umiiral? Wala na bang saligang batas? Sarado na ba ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas? Bakit kinakailangan nating ialay si Pangulong Duterte sa korte ng mga naglalaway na banyaga? And just like all of you here today and in many parts of the Philippines, nakasama natin, binanggit kanina ni Pastor in Proverbs 29 verse 2. Tama po yun. Kung matiwasay ang namumuno at pamunuan, ang kanyang pinamumunuan ay nagdiriwang. Subalit bakit tayo naririto ngayong gabi? Sapagkat nasusulat din yan, pagbaluktot ang namumuno, nagluluksa ang kanyang sinasakupan. And tonight, I am here not as a candidate. Let's forget about it now. I am here like you, bilang Pilipino. Ako'y bilang abogado at katulad ninyong lahat, ako'y naririto bilang isang maisong na Pilipino. I stand with you, with President Duterte. Kasama ninyo ako sa ating ginagawang panalangin. Bahagi din ako ng local defense team ni Pangulong Duterte. Yan po ang mensahe ni aspirant to be a senator come May 12. May 12 po si Atty. Vic Rodriguez, who is a very strong supporter of the PDP Laban and of course si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Alright, saan pa? I will share with you another footage. Saan ito, ha? Hold on, ha? Tungkol sa rally po. Tungkol sa rally po. Ito nangyari kahapon sa Manila po. You hold on. Para di sa may clear picture lang kayo po. Tingnan nyo po, ang daming tao talaga, no?
gumagana. Epektibo ang batas natin. So bakit pa natin kailangan ng international court? Meron tayong sariling batas dito sa Pilipinas. Yun po, kahapon at saka hanggang gabi po, yon ang prayer rally po dyan sa Manila, no? And hindi lang sa Manila po, mayroon din mga iba-ibang, I think 17 areas sa Mindanao, Visayas, and Luzon po. Nag-prayer rally sila, and it has been or was attended by thousands of supporters and sympathizers of the Dutertes po, no? And of course, supporters and sympathizers also of the candidates ng PDP Laban. Nakikita na natin po, no? Medyo mahirapan tayo po ngayon ng when we see ang mga grupo ni Bongbong Marcos, ang alyansa para sa bagong Pilipinas na po, no? Akala nila with the developments kay Digong or PRD already under the custody of the ICC. Maybe they were thinking that mas lalo na they will gain more supporters sa mga kandidato nila po, no? Nila Marcos po. Unfortunate po, mahirap yun nangyari po. Galit na galit ang mga Pilipino dahil ano nangyari po? Dahil sa desisyon ni Bongbong Marcos po. Kawawa naman mga ibang kandidato dyan po sa alyansa para sa bagong Pilipinas po, no? And you notice, ang mga kandidato ngayon po, medyo very careful sila when they talk about itong issue na arrest na sabihin natin, si Ferdinand, si Duterte, no? Si Duterte. So, that's it. I don't know what will happen to us, but let's be united and continue to pray for the safety and welfare of former President Rodrigo Roa Duterte, and of course for our country and mga kababayan natin po dyan po sa Pilipinas, saka sa mga iba-ibang parte sa mundo. Alright, saan pa? Ano ba ito? Let's see kung ano pa tayo mayroon dito. Hold on, ha? Let's see kung ano ito. Aha. Okay. I'm checking po ang kung mayroon pa ba tayong dito footage that I can share with you. Kasi kanina mayroon tayong mga footages. Hold on. So, okay. I think I already shown this thing to you, but anyway, i-replay lang tayo po, ha? Replay lang tayo po. Let's listen to this. Ito ang crowd. Ito pala ang crowd po, ha? A portion of the crowd dyan po sa Manila yesterday, no? Ang rally po dyan sa Manila. Ang daming mga tao nag-attend itong rally. And hindi lang po dyan sa Manila, sa mga iba-ibang lugar din po, no? Live sila ang rally sa mga ibang lugar. And nakita ko po, more than sa ibang lugar, mayroon mga 30,000, 50,000 ang grupada po, ang crowd, no? So ibig sabihin, marami talaga po are not happy with what is happening to PRRD ngayon, ha? Ngayon. But let's be very careful in this issue po, no? Let's be very careful, and once we do something, mga supporters ni Duterte, make sure that you don't violate the law. Dahil po, if they can use ang mga kalaban ni Duterte po, they can use this, ang mga violations or whatever, ang don't be carried out with our emotion po, because they can capitalize it and declare martial law po sa Pilipinas.
mas lalo na po, problema na naman tayo po, no? So careful lang tayo, let's listen to our leaders, what they are telling us to do, and let's follow instruction po, para safe lang tayo po, para hindi masayang ang mga efforts natin. Okay, saan pa tayo, ha? Let's listen. Akala nila po na if they do this thing to Duterte, they are going to gain. Especially darating na ang midterm election. And itong explanation ni one of the political strategists po dyan sa Pilipinas, si Alan Herman. Sana yun si Alan Herman, ha? Let's see. And let's listen. Although I showed this footage sa inyo yesterday po, but I will replay it. Para at least you will have the idea kung ano mga repercussion or mga negative impact ng arrest ni PRRD. Nandito po. Let's listen to this. Sa ating political landscape. Use the perfect word, Mama Ali, no? Polarization is really the order of the day. Kasi if you're not with us, you're against us. Ganun na nangyayari ngayon sa ating political landscape. Meron po tayong tatlong tenet sa pagiging isang political campaign strategist. The way to win an election is to make people laugh, make people cry, or make people angry. So, yung dalawang checkbox po, make people angry and make people cry. Parang pasok na pasok ang mga pangyayari para sa mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte at para sa mga taga-suporta in general of the Duterte brand and the PDP senatorial candidates. They are now crying and they have reason to cry and they have reason to be angry. So, on the short term po, definitely we can expect, that's almost a certainty, that we can expect an uptick in their support. Kasi yung core group nila, tinatawag natin core group, ma-inflame po yan, ma-impassion. Meron sila ngayong new cause, meron silang rallying point itong nangyari. Ang tanong lang po dyan, is it sustainable? Will it sustain until May? Tandaan po natin, 50 days left to go before the election. So yung share of voice po, out of sight, out of mind phenomenon, iba po yung naka-detain dito si Pangulo, dating Pangulo, iba rin yung napakalayo niya, nasa the Netherlands siya. No? So all these factors come into play whether this passion, this reignited passion will be sustainable until the elections. But definitely po may uptick yan. That's exactly. Okay, yan po. Definitely, I agree that the Filipinos are not happy and they are angry now for what happened Marcos did to PRRD or Digong or former President Rodrigo Roa Duterte. They are not happy po. And yes, I believe that sabihin natin ng supporters, followers, diehards ni Digong saka ng PDP Laban, they are going to make it very clear ang boses nila come May 12, midterm election. But once again, in the meantime po, I'm appealing to each and every one of us to remain solid, united, and follow instructions of the leaders ng grupo ni Digong o grupo ni Vice President Sara Duterte, ang leaders ng sabihin natin PDP Laban po. And let's be careful when we do something ngayon po, because ang mga opponents, ang mga enemies of the group, they can capitalize this and baka they will capitalize it and declare martial law po dyan sa Pilipinas. I'm not saying they will declare martial, baka lang po, no? And this is ang mga mensahe binigay ang mga leaders ng PDP Laban as well as sabihin natin supporters ni Digong as well as VP Sara or Vice President Sara Duterte. Once again, sabi ni Digong, be united and continue to love our country. So siguro po, hanggang dito na lang tayo ngayon. And of course, si Nico, once again,
is trying to give you or give you whatever updates mayroon tayo regarding ang sitwasyon dyan po ni former Rodrigo Roa Duterte, ang former president natin dyan sa Pilipinas, ang sitwasyon po sa political activities sa Pilipinas, ongoing ang mga campaign sorties ng alyansa ng Bagong Pilipinas, and of course, whenever they do some gatherings or sorties, mayroon din po nagsama sa kanila ang mga government departments who are giving financial assistance and other food assistance po sa mga audience nila po. While ang grupo ni PDP Laban, ang grupo ni Duterte po, no? Walang sabihin natin distribution of rice, distribution of financial assistance, or job employment po. Wala yung ganyan po. They come and see and attend ang mga rallies ng Dutertes because they love Duterte and they believe the kind of leadership ang mga Dutertes has been giving and continue to give to the people of the Philippines or to the Filipinos. Once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much. Nandito ako po ngayon sa Kuala Lumpur, and I'll be staying a little bit longer dito sa Kuala Lumpur, but don't worry, I will update you of whatever news from the Philippines, no? And especially from news coming from or related to PRRD. So in the meantime, si Nico would like to say thank you very much for making me a part of your day today once again. And Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I love you, and see you on my next program. Bye.